ma-checkpoint man ako. May biyahe na bang mga boss? Tingnan natin. Tanong natin. Ganun pa rin pamasahe? Prosedur talaga. Alin yung van? Sayas lang po. Ha? Sayas lang kami ba? May biyahe ba to sir? Papuntang Bisaya ang mga bus? Booking. Saan po sa Bisaya ang biyahe nito? Wala. Alright guys, pupunta muna akong barangay hall at kukuha ako ng barangay certificate. Dito rin ako magpipill up ng papel bago ako pumunta ng munisipyo guys. Papakita ko lang sa inyo guys paano pagkuha ng travel pass. Alright guys, kakaalis ko lang sa barangay hall. Kakatapos ko lang mag-fill up ng travel pass at certification sa barangay para gagamitin ko sa aking travel. Yan guys, ganun ang una nyong gawin pag kukuha kayo ng travel pass. Ang una nyong gagawin, pupunta kayo sa barangay hall nyo para doon kayo mag fill up ng travel pass. 5 papel yun guys yung i-fill upan nyo, tapos yung isa doon kukunin ng barangay para may duplicate sila at may ibibigay sa iyo na certification na galing sa barangay. Yan, 5 page. Pagkatapos noon, dadaling ko na sa City Hall para ipaayos sa kanila at para makakuha na ako ng Travel Authority tapos certification. Ganito lang yung pagkuha ng travel pass sa mga nagtatanong sa akin sa vlog. At pagkatapos nito guys, pagkuha ko ng Travel Authority, pupunta akong Turbina para i-update ko rin kayo kung check natin kung anong mayroon na biyahe o ganun pa rin ba ng dati, ban pa rin, kanong pamasahe. Dati nagpunta ako doon noong October, ang pamasahe nasa 3,000 o mahigit pa. Ngayon check natin kung magkano, mayroon na bang bus na biyahe, pero alam ko wala pa yan eh. Pero check lang natin guys, update ko lang kayo. Tapos ito rin pala yung update guys dito sa Calamba, yung mga service road, medyo mayroong ka-traffic, may tama lang. So yun guys, update ko lang kayo pag nandun ako sa munisipyo. Ayun nga pala guys, kaya kumuha ako ng travel pass kasi uuwi ako ngayong December sa Bicol, sa Albay. Ayun guys, magmumotor lang ako, hindi na ako magko-commute kasi pamasahe ngayon talagang hindi kaya ng budget. Grabing hirap ngayon guys ng buhay ngayon pag uuwi ka ng probinsya. Buti yung mga mapepera, baliwala lang yun sa kanila. Eh yung tulad namin na ang sahod sapat lang, buti nga nakakuha ako ng motor kaya medyo nakakatipid pag pauwi. Isipin nyo naman guys, yung pamasahe, sabihin na natin 3,000 kaya 2,500. Yung gastos mo sa motor pag umuwi ka nasa saan lang sa 500 o kaya 600 sa gasolina, sabay mo na yung allowance mo sa pagkain, saan lang sa 900, di ba? Dalawa na kayo nun o kaya 1,000, sabihin na natin 1,000, parating mo na yung Bicol. Kaysa mag-commute ka 3,000, isang tao lang yon. Pag dalawa kayo 6,000 kaya 5,000, di ba? Kasi nung pag-uwi ko noong October, nagmotor lang ako guys, ito yung gamit kong motor. Yung gastos ko sa gas umabot lang ng 555, kinampute ko yun simula sa Calamba, Laguna guys at hanggang sa Albay, Bicol guys, hanggang Isla yon. Hindi basta-basta yung aking biyahe. Alright guys, andito na ako sa munisipyo na Calamba at kukuha na ako ng travel pass. Ayan guys, pag pumunta kayo dito sa City Hall, bibigyan kayo ng ganitong papel, tapos kailangan ipa-xerox, tapos ito kailangan ipa-xerox, tapos valid ID. So yun guys, pagkatapos ng xerox, babalik ulit dito. Ayan. Ayun guys, pagkatapos ng xerox, dadaling ko na doon sa may mga container van para ipaayos to. Tapos alam ko mag-aantay ako ng ilang oras nito bago i-release yung Travel Authority.
Yan guys, update ko na lang kayo maya. Tingnan nyo guys, ang daming kumukuha travel pass. Yan, ang dami. Naipasa ko na doon sa yung room na yon. Antayin ko pa siya ng 12:30 ang releasing. Kaantay pa ko dito guys. Punta muna akong Turbina, tatanong ko yung tungkol sa biyahe. So, yan guys. Alright guys, malapit na ako sa Turbina. Ayan pala, kinuha ko travel authority at certification. Walang bayad yun guys, lahat libre yun. Ang may bayad lang doon yung pagpa-Xerox, ay magagamit akong pang travel kung sakaling ma-checkpoint man ako. May biyahe na bang mga bus? Tingnan natin, tanong natin. Ikaw yan, nag-text? Napanood ba? Wala pang biyaheng basa na? Ban pa rin? May mga nag-comment sa vlog ko, i-update ko daw sila kung anong biyahe dito. Ban pa rin? Ganun pa rin pamasahe? Di ba dati 3,000? Oo, nagbaba. Ay, nagbaba na ngayon, so 5 na. Ikaw ah? Sabay kita sa vlog. Hindi, napanood lang namin nung nakarang linggo. Paano mo napanood? Sinerch mo? Lang nabuksan lang namin. Ay, nabuksan? Sabi ko pala yun. Sige, shout out. Oo, yun lang napanood lang namin. Tuwa ka kami. Umuwi na sila. Oo, nakauwi na. Umuwi ka rin ah. Nagmotor lang ako. Tapos pagbalik, yun, magkasabay na lang kami. May nakuha kaming van. Kakilala na kaibigan ko, taga doon din sa Malilipot. Malilipot? Door to door, maganda yon. Kaya di na ako kumuha dito, hindi kasi to. Yung Bobby sa mga pagsakay sa'yo, door to door talaga. Alin? Malilipot din yung mga yun. Alin yung van? Yung mga taga Bobby's. Wala pa pala yung mga... Yung driver ng Bobby's ba? Wala pa yung mga bus oh. Wala talagang biyahe. Visayas lang po. Ha? Visayas lang may bus. Ay, Bisaya lang may bus? Visayas, Bicol wala. Ay, wala. Oo. Anong basang nabiyahe sa Bisaya? Wala din. DMTV. Franco. Yun ang biyaheng papuntang Bisaya. Ayos ano. Ang pamasahe nun, magkano pa Bisaya? Ewan ko lang kung magkano pa masahe nila. Grabe, ang hirap ng biyahe ngayon. Ayun talaga. Okay naman ang pasahero nyo. Isa, dalawa. Wala, parang hindi na mauulit ang terminal. Malulugmok na ata din eh. Oo, yung mga bus oh. Walang pag-asa eh. May biyahe pa lang. Saan ang biyaheng bus? Diyan. Mayroon dyan. DMTV yan, bago kay Franco. Sige. Puntahan ko nga kuya. Chico, sige. Salamat. So, yun si kuya nag-text sa akin yun. Napanood niya yung una kong vlog. Sila yung nakausap ko nun eh. Pumunta ako dyan. Mayroon palang Bisaya ang biyahe na bus. May biyahe ba to sir? Papuntang Bisaya ang mga bus? Booking. Saan po sa Bisaya ang biyahe nito? Saan yung destination? Kung hanggang Mindanao po, mayroon ba? Wala po. Saan lang sa Bisaya? Visayas lang po. Bisaya lang. Takloban. Tacloban lang. Masin. Magkano pa masahe nun? Hindi ko lang alam. Ayan pa yung mga pangarga nyo. Cargo yan. Sige po. Okay, thank you po. Yan, wala pa lang hanggang Mindanao na biyahe, hanggang Tacloban lang ang DLTV. Hindi daw niya alam yung pamasahe kung magkano. Check natin dito sa Filtranco. Ganito na guys yung itsura ng turbina. Puro na stock yung mga bus. Dating masigla dito mga pasahero eh.
grabe naman ang nangyari. Pag biyahe lang, grabing hirap, kukuha ka pa ng requirements. Wala po, parang gusto ko dito eh. Wala talaga. Sarado ang Beltranco, ang pinaka-office. Ayan guys, yun pa rin ang update natin dito sa Turbina. Tapos yung pamasahe, yung pauwing Bicol, medyo nagbawas ng 500, naging 2.5 na lang. Dati diba nung nagtanong ako ay 3,000 o kaya 4K ba yun, sabi sa akin. Ngayon 2.5 na lang daw. Bago ko pala tapusin tong video ito, shoutout nga pala sa inyo. Ayun guys, maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanood ng aking vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Naabot ko na yung subscriber na requirements ni YouTube na 1,000. Ang kulang na lang sa akin ay watch hour para maging partner program ako ng YouTube. Yun, inuulit ko muli, papasalamat ulit ako guys. Maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta, nagsusubaybay ng aking vlog. Maraming salamat po. So yun guys, hanggang dito na lang aking vlog. Huwag nyo na rin kalimutan i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe na rin po kayo. Peace. Ride safe guys. Ride safe. Ingat po sa mga uuwi, lalo na yung pauwing Bicol. Ingat kayo guys. Dahan-dahan lang sa pagpapatakbo. At December ngayon, siguradong maulan to pag pauwing Bicol. Basta ang daan. Yan guys, uwi rin kaming Bicol. Panoorin nyo na lang din ang kasama ko yung aking padaba. Magmumotor lang din kami kasi alam nyo na ang laki ng pamasahe, talagang mabigat sa bulsa, lalo na tulad kong mahirap guys talaga. Pati yung pagbiyahe, talagang kailangan mo magkuha ng papel kasi di ko pa naman na-experience yung mag-travel na walang papel, na kung anong mangyayari. Para pasiguro na rin sa aking biyahe, para walang aberya, yun, kumuha na ako ng papel. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Thank you.